Nisip niyo na ba kung bakit sa dami ng gamot at doktor nating nakikita, para mas dumarami pa rin na may sakit na stroke at cancer sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga nakatatanda. Para bang kahit anong gawin natin, patuloy tayong hinahabol ng mga sakit na ito. Ang sakit ng ulo, ang hirap huminga, ang panghihina ng katawan, ang pag-aalala ng pamilya kapag may nagkakasakit. Ito ang mapait na katotohanan na maraming Pilipino ang pinagdadaanan. Marami sa atin ang nakakaramdam ng pagkadismaya at pagkalito, nagtatanong kung bakit ganito ang takbo ng ating kalusugan. Para bang may isang mahalagang bahagi ng puzzle ang nawawala. Isang sikreto na hindi natin lubos na naunawaan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isang simple, ngunit malalim na katotohanan ang natuklasan ng isang 96 taong gulang na doktor, isang katotohanan na, sa palagay niya, ay hindi sapat na itinuturo o pinag-uusapan sa loob mismo ng mga ospital. Isang sikreto na makakatulong sa inyo na iwasan ang stroke at cancer at makaramdam muli ng sigla at lakas. Sa video na ito, tatalakay natin ang isang pangkaraniwang ugali na maaring naglalagay sa atin sa malaking panganib at kung paano ito lubusang iwasan. Hindi lang yon, bibigyan ko rin kayo ng mga simpleng paraan para baliktarin ang mga masasamang epekto nito at mapabuti ang inyong enerhiya, memorya at pangkalahatang kalusugan. Manatili hanggang dulo dahil may matutuklasan kayong talagang magugulat sa inyo, isang bagay na maaring makapagpabago sa inyong pananaw sa kalusugan magpakailanman. Kaya simulan na natin ang talakayan sa ugat ng problemang ito, ang ugali na pwedeng itago ng mga ospital ang buong katotohanan. Marami sa atin ang pamilyar sa mga babala tungkol sa asukal at sa mga naprosesong pagkain, ngunit ang hindi natin lubusang nauunawaan ay kung gaano kalalim ang epekto ng mga ito sa ating katawan at kung paano sila nagiging tahimik na sanhi ng mga malubhang sakit tulad ng stroke at cancer. Ang nakatagong asukal kasama ang mga matatabang taba at chemical na sangkap sa mga naprosesong pagkain ay hindi lang nagpapataas ng ating timbang o nagpapataas ng tsansa ng diabetes. Ang mas malalim na problema ay ang pamamaga o inflammation na idinudulot nito sa buong sistema ng ating katawan. Ispiniyo, bawat oras na kumakain tayo ng pagkain na puno ng asukal at iba pang artipisyal na sangkap, para tayo naglalagay ng gatong sa isang maliit na apoy sa loob ng ating katawan. Unti-unti ang apoy na ito ay lumalaki at nagiging chronic inflammation. Ito ang lihim na salarin. Ang chronic inflammation ay hindi lang nagpapahina sa ating immune system, ito rin ang nagdudulot ng pinsala sa ating mga ugat na nagiging sanhi ng pagtigas at pagkitid ng mga ito. Kapag nangyari ito, mas mahirap para sa dugo na dumaloy ng maayos sa ating utak at puso. Doon nagsisimula ang panganib ng stroke. Dahil sa hindi sapat na daloy ng dugo o pagbara sa mga ugat na nagdadala ng oxygen sa utak. Kung ang mga ugat naman sa puso ang apektado, doon nagsisimula ang problema sa puso. At pagdating sa kanser, alam ba ninyo na ang chronic inflammation ay isa sa mga pangunahing kondisyon na nagpapataas ang panganib ng pagbuo at pagkalat ng cancerous cells? Ito ay dahil ang pamamaga ay lumilika ng isang kapaligiran sa katawan na pabor sa paglago ng mga abnormal na cells. Ang mga naprosesong pagkain tulad ng mga instant noodles, sweetened condensed milk na ginagamit sa halos lahat ng matamis nating pagkain, mga tinapay na puti, biscuits at mga inumin na puno ng asukal tulad ng soft drinks at sweetened iced tea ay punong-puno ng mga sangkap na ito. Ang mga ito ay dinisenyo para maging masarap at nakaka-addict, kaya't mahirap iwasan. Ang 86 taong gulang na doktor na ito, na gumugol ng halos buong buhay niya sa paggamot sa mga pasyente, ay napansin na ang karamihan sa mga sakit na kanyang nakikita, lalo na ang stroke at cancer, ay may malalim na koneksyon sa kung anong pagkain ang inilalagay ng mga tao sa kanilang katawan araw-araw. Nakita niya na kahit gaano pa kadami ang gamot na ibinibigay, kung hindi babaguin ang ugali sa pagkain, babalik at babalik ang sakit. Ang ugaling ito ay ang pagdepende sa mabilis, maginhawa at kadalasang na prosesong pagkain na puno ng nakatagong asukal. Halimbawa, ang pandesal sa umaga na karaniwan nating kinakain, akala natin simpleng almusal lang.
Ngunit ang karamihan ng mga nabibiling pandesal na yon ay mataas sa asukal at pinrosesong harina na mabilis na nagpapataas ng blood sugar. Ganon din ang instant kape na may 3 kutsarang asukal o yung iniinom nating juice na puno ng syrup at artipisyal na pampatamis. Masiki ang mga tinatawag nating healthy na pagkain sa supermarket tulad ng low-fat yogurt o granola bars ay pwedeng puno ng asukal at iba pang pampalasa. Ang mga ito ay nabibigay ng panandaliang sarap ngunit pang matagalang pinsala sa ating kalusugan. Kaya ano ang pwede nating gawin? Ang unang hakbang ay maging mas mapanuri sa ating kinakain. Basahin ang label ng pagkain, iwasan ang mga pagkain na may high fructose corn syrup, sucrose, dextrose o iba pang uri ng asukal na nakalista bilang isa sa mga pangunahing sangkap. Unti-unti nating bawasan ang paggamit ng asukal sa kape, satsa at sa mga inumin. Kung sanay ka sa 3 kutsara, gawin itong 2 tapos 1 hanggang sa masanay ka na sa kaunting asukal o walang asukal. Palitan ang mga soft drinks ng tubig o unsweetened tea. Kung gusto mo ng juice, gawin itong sariwang katas ng prutas na walang asukal. Piliin ang mga pagkain na sa kanilang natural na anyo hanggat maaari. Sa halip na processed meat, tulad ng hotdog o tocino, subukan ang sariwang isda o manok. Sa halip na puting tinapay, subukan ang whole wheat bread o kaya ay kamote o saging bilang merienda. Ang pagbabago ay hindi kailangang maging biglaan. Maalaga ang bawat maliit na hakbang. Yun nating ang pag-unawa sa kung ano ang inilalagay natin sa ating katawan ay ang unang susi para maging mas malusog at makaiwas sa mga sakit na nagtatago sa paningin. Na yun na naiintindihan na natin kung bakit kailangan nating iwasan ang mga nakatagong asukal at na prosesong pagkain. Ano naman ang mga praktikal na paraan para suportahan ang ating katawan na makabawi at lumakas? At paano tayo makakabalik sa mga nakalimutang gawi na tunay na makakatulong sa ating kalusugan? Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa pagtuklas ng katotohanan sa likod ng ating kalusugan, kailangan nating masuriin ang mapanlinlang na katangian ng mga naprosesong pagkain. Hindi lang ito tungkol sa asukal, mayroon ding iba pang mga sangkap na nagtatago at nadudulot ng pinsala sa ating katawan. Ang mga naprosesong pagkain ay kadalasang kulang sa sustansya at fiber na parehong mahalaga para sa maayos na paggana ng ating katawan at sa pag-iwas sa iba't ibang sakit. Isipin nyo, kapag kumakain tayo ng mga pagkain ito, para lang tayo naglalagay ng walang laman na gasolina sa ating sasakyan, umaandar nga, pero hindi ito ang pinakamainam na panggatong at sa kalaunan ay masisira ang makina. Ang mga ito ay tinatawag nating empty calories dahil nagbibigay sila ng enerhiya ng walang kasamang bitamina, mineral o fiber na kailangan ng ating katawan. Ang fiber halimbawa ay napakahalaga para sa ating panunaw at sa pagpapanatili ng malusog na bituka. Alam nyo ba na ang malusog na bituka ay susi sa isang malakas na immune system? Kapag mahina ang immune system, mas madali tayong kapitan ng sakit at mas mataas ang tsansa na magkaroon ng malubang karamdaman kasama na ang cancer. Bukod sa kakulangan sa sustansya, ang mga naprosesong pagkain ay madalas ding mataas sa hindi malusog na taba tulad ng trans fats at hydrogenated oils at labis na sodium. Ang trans fats na karaniwan sa mga fast food at baked goods ay kilala sa pagtaas ng bad cholesterol at pagbaba ng good cholesterol. Ito ay direktang nag-aambag sa pagkakaroon ng heart disease at stroke dahil nagdudulot ito ng pagbara sa mga ugat. Ang sobrang sodium naman na matatagpuan sa mga instant noodles, canned goods at chips ay nagpapataas ng presyon ng dugo na isa ring pangunahing sanhi ng stroke. Ang mga additives at preservatives na inilalagay sa mga pagkain ito para mapahaba ang kanilang shelf life ay isa ring malaking issue. Ang mga chemicals na ito ay hindi lang sila pampahaba ng buhay ng pagkain, pwedeng magdulot din sila ng gulo sa loob ng katawan natin. Maaari silang makasira sa ating gut microbiome, ang balanse ng good at bad bacteria sa ating bituka na may malaking papel sa ating kalusugan. Kapag disrupted ang gut health, maaari ito magdulot ng pamamaga sa buong katawan at tulad ng nasabi natin kanina, ang pamamaga ay konektado sa parehong stroke at cancer. Kaya ang hamon sa atin ay bumalik sa mga ugat, sa mga pagkain tunay na nagbibigay ng sustansya at nagpapatibay sa ating katawan.
Ang pinakamainam na hakbang ay ang paglipat sa buo, natural na pagkain. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay ang pagpili ng mga sariwang prutas, gulay at lean proteins tulad ng isda, manok at beans. Sa halip na puting kanin, subukan ng brown rice o red rice. Kung hindi naman, bawasan ang portion ng kanin at dagdagan ang gulay sa inyong plato. Ang mga tradisyonal na lutuin ng Pilipino tulad ng sinigang na may maraming gulay, tinola at pinakbet ay mga napakagandang halimbawa ng masusustansyang pagkain. Naalala niyo pa ba ang luto ng lola natin? Mas natural, mas sariwa at punong-puno ng mga gulay mula sa bakuran. Ang mga simpleng lutong bahay na may sariwang isda at gulay ay mas mainam kaysa sa kahit anong processed food. Ang pagluluto sa bahay ang pinakamahusay na paraan para makontrol ang mga sangkap na inilalagay natin sa ating katawan. Alam natin kung ano ang nasa pagkain natin at maiiwasan natin ang mga nakatagong asukal at hindi malusog na taba. Hindi lang sa pagkain, mahalaga rin ang sapat na pag-inom ng tubig. Palitan ng mga soft drinks, juice drinks, at iba pang matatamis na inumin ng plain na tubig. Ang tubig ay mahalaga sa bawat function ng ating katawan, mula sa paglilinis ng toxins hanggang sa pagpapanatili ng healthy blood flow na kritikal para sa pag-iwas sa stroke. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong din sa panunaw at sa pag-alis ng basura sa ating katawan. Tandaan, ang pagbabago ay hindi kailangang maging isang malaking pagtalon. Maari itong maging maliit na hakbang. Simulan sa isang pagkain sa isang araw na gagawin mas natural. O bawasan ng kalahati ang asukal sa inyong kape. Ang bawat maliit na pagbabago ay nagdadagdag sa isang malaking benepisyo sa ating kalusugan. Sa susunod tatalakayin natin kung paano ang mga simpleng pagbabagong ito ay maaaring mabigay sa inyo ng bagong sigla at paano nyo tuluyang maiwasan ang mga sakit na nagkukubli na siyang tunay na aral mula sa 86 taong gulang na doktor. Naalala niyo pa ba ang pinag-usapan natin tungkol sa mga nakatagong asukal at kung paano sila nagiging sanhi ng pamamaga, pagkasira ng mga ugat at iba pang kondisyon na nagpapatas ng panganib ng stroke at cancer? Ang ugaling ito ng pagdepende sa mga naprosesong pagkain na puno ng artipisyal na sangkap ay hindi lamang isang simpleng bisyo. Ito ay isang malaking banta sa ating kalusugan na madalas ay hindi sapat na binibigyan ng pansin. Ang 106 taong gulang na doktor na ito sa kanyang mahabang karanasan sa paggagamot ay nakita kung paano ang tunay na ugat ng maraming sakit ay nasa ating plato, hindi lang sa genetics o sa simpleng edad. Para sa kanya, ang ospital ay gumaganap ng malagang papel sa papapagamot ng mga sintomas. Ngunit ang pag-iwas sa ugat ng problema ay nasa kamay ng bawat isa sa atin. Nakita niya kung paano ang paglipat mula sa mga pinrosesong pagkain patungo sa mas sariwa at natural na pagkain ay may kakayahang baguhin ang takbo ng sakit at magbigay ng bagong pag-asa para sa kalusugan. Ang pag-unawa na ito ang nagtutulak sa atin na gumawa ng mas matatalinong desisyon sa ating pagkain. Hindi ito madali, lalo na kung sanay na tayo sa lasa at kag-inawaan ng mga instant na pagkain. Ngunit hindi rin ito imposible. Maliliit na pagbabago lang ang simula at bawat hakbang ay mahalaga. Simulan nyo sa pagbabasa ng food labels, pag-iwas sa mga inumin na puno ng asukal, at pagpili ng sariwang gulay at prutas sa bawat pagkain. Subukan nyo ang mga lumang luto ng ating mga lola na puno ng sustansya. Isipin nyo, mas maraming araw na walang sakit, mas maraming oras kasama ang mga mahal sa buhay na puno ng enerhiya, at mas maraming kakayahan para gawin ang mga bagay na mahal nyo tulad ng paglalaro sa apo, paghahalaman, o simpleng paglalakad sa parke ng walang kirot o pagod. Ito ang tunay na yaman na ibinibigay ng malusog na pamumuhay. Ang pinakamahalagang aral na ibinahagi ng doktor ay ang kapangyarihan ng ating katawan na magpagaling at magpabago.
basta't binibigyan natin ito ng tamang kagamitan. At ang tamang kagamitan ay nagmumula sa mga pagkain na likas, buo at hindi pinroseso. Ang pag-iwas sa nakatagong asukal at naprosesong pagkain ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng inyong sigla at lakas na akala nyo ay nawala na dahil sa edad. Maraming naguulat ng mas malinaw na pag-iisip, mas mahimbing na tulog, at mas magandang panunaw kapag sila ay lumipat sa isang mas natural na diet. Ang pagiging malusog ay hindi lamang nangangahulugan ng kawalan ng sakit. Ito ay nangangahulugan ng kakayahang maging aktibo, maging malakas at maging masaya sa bawat araw. Ang doktor na ito sa kanyang mahabang karanasan ay nakita kung paano ang tunay na lunas ay nasa simpleng pagbabago ng pamumuhay, hindi lang puro gamot. Ang gamot ay tumutulong sa sintomas, ngunit ang pagkain ang nagpapagaling sa ugat ng problema. Ibahagi nyo sa inyong mga pamilya at kaibigan ang kaalamang ito, lalo na sa mga nakatatanda. Marami sa atin ang kulang sa impormasyon at sa pag-unawa sa kung paano ating mga kinakain ay direktang nakakaapekto sa ating kalusugan sa pangmatagalan. Ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihang gumawa ng mga pagbabago na makakapagpabago sa takbo ng ating kalusugan. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong mga salubin. May karanasan ba kayo sa pagbabago ng diet at nakita ang positibong epekto nito sa inyong kalusugan? O meron ba kayong mga katanungan tungkol sa mga naprosesong pagkain at kung paano ito iwasan? Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba, makakatulong kayo sa iba na nagbabasa. Ang inyong mga karanasan ay maaari maging inspirasyon para sa marami. Kung nahanap yung video ito nakapaki-pakinabang at nakapagbigay ng bagong pananaw sa inyo, sana ay bigyan nyo kami ng thumbs up. Ang pag-like nyo ay nakakatulong para mas marami pang tao ang makakita ng importanteng impormasyong ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para hindi nyo mapalampas ang iba pa namin makabuluhang tips para sa inyong kalusugan at kapakanan. Marami pa kaming ibabahagi ng mga sekreto na makakatulong sa inyo na mamuhay ng mas malusog at mas masaya. Tandaan nyo, ang kalusugan ay kayamanan. Kayang-kaya nating magkaroon ng mahaba, malusog at masayang buhay anuman ang ating edad. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para gumawa ng mas mabuting desisyon para sa ating katawan. Mabuhay ng lubusan sa bawat edad.